Sige, ang padayon ta karon sa pagtuon nga atong pagkatunan karon kaning pulong nga F kay sa Bible man god dapat ma-establish ang imong theology sa pagkilala kung kinsa si Jesus Christ. Kay tungod kaning pulong nga F nga kung sa tuwa pa kun or kung no, upat siya ka klase nga pamaagi sa Biblia nga asa nga nasit ang imong pagkilala kung kinsa si Jesus Christ. Pero sa atong pagsugod mga pray ta no, isa ka putang check sa atong kagalingon kung naay something to confess if necessary. Uh, kag kag paguman na mao ang pasalamat sa Ginoo as in everything give thanks unto the Lord. Sige, mag-pray ta. Let's pray. Simo blang man, salamat kay sa mga higayong ginatag nimo sa amon sa pagtuon sa imong mapulong nga sa pag-focus niya ani nga sa para sa among kaayuhan nga magkakinabuhi kami sa ginatawag Christian way of life nga asa mag-grow kami in grace and in the knowledge of the Lord Jesus Christ nga in application sa amon nga day to day nga sa among daily life. Nanigan po kami sa teaching ministry kag confirmation of God the Holy Spirit nga as our divine teacher bisan Ginoo sa paghatag sa amo sa intong spiritual understanding sa imong mga pagtulunan nga masabtan namon Ginoo ang pagkakristohanon kag usa ka butang Ginoo ang pagkilala daw Jesus Christ is. Kani salamat kay sa mga imong mga pulong nga asa nga naggiya sa amo nga mao nga mo lang sa pagtuo kag sa paaplikar ni ana. Kani ginasalamatan tanan sa imong grasya sa imong pamagi pinagi sa ngalan Jesus Christ. Amen. Okay. Ang pulong New Testament gisulat na siya sa ginatawag nga Koine Greek ang iyang original nga language. Og maupod nga ang Old Testament gisulat siya sa Hebrew og Aramaic. So sa kadaghan sa mga translation sa Bible daghan pud klase nga pagtamod sa o kon pagkilala dawi nga kung paano sila mag-understand sa ilang ginatawag nga theology sa pagtanaw sa pulong sa Dios. Mao na nga daghan og ginatawag nga translations. Pero isa ka butang nga sa pagtuon yun nga sa pagkilala. Mubalik yun ka nga isa ka responsibility sang usa ka pastor teacher or communicator sa pulong sa Dios. Balik yun ka sa yang original nga lengguwahe. Prasing karon nga sa pagtunaton kining pulong nga sa F nga balik kita sa ginatawag nga diri sa ginatawag nga Koine Greek o kung ginatawag nga Common Greek nga language. But nga nun sang Common Greek nga language mao ni isang lengguwahe sa merkado. Kumbaga pa kung sa business ang ginagamit permi din na is Tagalog kasagaran. Pras ni din sa Midsayap. Kung maadto kag Southern Cebuano na dra, maadto kag Notre Dame Tagalog na. Tapos magkadto kag Palengke, dito magsaksak sinagol dito. So mao po ni ang Koine Greek. Mao ni siyang common language sa merkado. Now, sa ilaha sa okon sa sulti nato sa Bible upat ka klase ang if dinhi sa ginatawag nga Greek nga sa tuwa pa kun if. So ang isa niani is mao ang first class condition nga ginatawag nga if and it is true. Ang una nga Greek if and it is true. Tinuod na. So di na nimo ma-determine ang imong pagkilala kung kinsa si Jesus Christ. Mao po na nga sa mga pagbadbad sa pulong sa Dios. Mao na nga nagagamit kita nga gabalik yun sa original nga language. Plus na makita naton sa Mark chapter 3 verse 23. Sa isa ka butang nga kumbaga pa kanang di gyud ka masaag ba nga na inline yun ka sa imong pagkilala with Jesus Christ is plus na sa Mark 4:23. If any man has ears to hear, let him hear. Kanang simpre
Tinuon man jud, if any man has ears to hear, let him hear. Tinuod if and it is true. Corresponding Galatians chapter 5 verse 18. Galatians chapter 5 verse 18. Tanaw po nato din sa sa King James, no? Galatians 5:18. Kaya nga atong pagtuon diri ginatawag ni siya nga maturity mo kung unsa ang pagkilala mo sa imong pagka-Kristiyanon, no? O unsa imong pagsabot sa imong ginatuohan, o unsa ang imong pag-intindi sa imong pulong sang Dios. Galatians 5:18. But if you lead of the Spirit, you are not under the law. So kaning the book of Galatians, subong nga naa sa ginatawag nga epistles ni Paul. Ginsulat ni Paul sa mga taga-Galacia. But if you are led by the Spirit, you are not under the law. Kay nga naman, kay kita nga mga Christians, wala na kita under sa ginatawag nga Mosaic law. Kay ginfulfill na ni Jesus Christ ang law. Mao na nga siya ang ato ang pamaagi for salvation. Na I came not to destroy but to fulfill the law. Pras mo na makita naton sa halimbawa sa Romans chapter 8 verse 1. Halimbawa, therefore there is now no condemnation to those who are in Christ Jesus. Nga asa nga ang mga believers na adjud in Christ Jesus. Kaya lang ang ginatawag ni siya nga scribal error tungod kay sa King James, we walk not after the flesh but after the Spirit. Okay, ang Revised Standard niya ni dili nimo makita sa ang Revised Standard niya ni, ang comment ni ani is wala siya sa original nga language na sa Greek kanang we walk not after the flesh but after the Spirit. Okay, makita ni siya. Oh, sorry. Okay. So kaning Galatians 5:18, if you are led by the Spirit, you are not under the law. Isa ka butang niani nga ang mga Christians karon, which is sealed by God the Holy Spirit, no? Dapat mag-walk kita in accordance jud sa pagtulunan sa pulong sa Dios. Nga asa nga ginagamit sang Holy Spirit nga mag-grow in grace and in the knowledge of the Lord Jesus Christ. Mao na nga ang pulong dira nga knowledge dili sa emotion, kag in grace usa ka bot isa ka bot sing ganon sini nga naga-function kita through the feeling of God the Holy Spirit. Isa na sa kabutang, kag ang knowledge is about Bible doctrine. So mao ni ang leading sa tuwa sang Holy Spirit nga ginagamit niya ang Bible doctrine. Sa tuwa pa, kung ang usa ka believer, ang usa ka tinuod nga Christian, kung wala siya Bible doctrine, walay magamit ang Holy Spirit sa pag-lead sa tuwa kung unsa ang Christian way of life which is after salvation. So ang salvation la problema kay mag-believe ka lang kang Jesus Christ. Pero ang after salvation mao nang problema sa Christian way of life. Ang after salvation which is phase 2. Mao na nga ang Christian wala, hindi siya mag-function sa Christian way of life kung wala sa Bible doctrine. Ngay buti pasabot niya na nga walay ikagamiton ang Holy Spirit nga igalid sa believer kung walay Bible doctrine. Murang nasulti nga growing in grace and in the knowledge of the Lord Jesus Christ. Kay we are not under the law. Mao na nga ang mga Christians dili kita under karon sa ginatawag nga Mosaic law. So isa ka butang dira nga ang Mosaic law under na sa mga Israelites o kon sa mga Hudiyo. Mao na ang Christian
lahi ang ato nga sa ginatawag nga pag-function kay naa kita under sa Holy Spirit kag sa ginatawag nga sa ato nga Christian way of life, so ginatawag nga mystery. So kung magtuong kita sa ginatawag nga Christianity, kung paano naga-function, ginatawag na isa nga mystery ang Christianity, no? But ipasabot nga sa kasaysayan sa tao, sa human history, ang Gentile na ilahang nga law, ginatawag nga inherent law. Ang Israel na apoy ilahang law, ginatawag na siya nga Mosaic law. So kanisa is inherent law, kanisa is Mosaic law. Mo na nga si Jesus Christ nagsulti nga, I came not to destroy but to fulfill the law. In other words, nga si Jesus Christ is the end of the law. Mo na nga ang salvation pinagi na sa iya. Sa isa ka butang nga ang salvation pinagi kan Jesus Christ tungod kay wala may naka-fulfill sa Mosaic law for righteousness. Wala. Pero dili but pasabot nga ang mga Israelites sa Old Testament prior sa kay Jesus Christ dili sila saved. No, dili. Saved pod sila by faith tungod sa ilang ginatawag nga mga rituals, mga sin offering, burnt offering, wave offering, nga nagatan-aw na siya kay kana siya is dasyado. Tapos ang reality is si Jesus Christ. Kana mga sin offering o burnt offering nga ginagamit nila for remissions of their sins, ginasulti without the shedding of the blood there is no remission of sins. Nagatan-aw na ang reality sa kay Jesus Christ og nahitabo na sang 30 AD. Sang 30 AD. Now, pag fulfill kay Jesus Christ, karon kay naa ginatawag nga mystery doctrine or ginatawag nga sa una ginagamit naton is church age before. Ginatawag ni nga intercalated age. Intercalated tungod kay agin insert ni siya tungod kay wala ni siya sa programa sa Dios. Wala ni siya prophecy sa Old Testament. Mao na gitawag siya nga mystery. So sa ato adri may naa kitay doktrina nga dili siya unlike sa Gentile nga inherent law, tapos sa Israel nga Mosaic law. Mao na nga we are not under the law. Those who are led by God the Holy Spirit, mao ning Christianity, in other words Christians. Sa tuwa pa, tungod kay kanisa is intercalated, gin-insert lang siya. Pag rapture, mao ang sunod sina is the tribulation. Kag siyempre ang sikang kami ni Jesus Christ, which is the 7 years. Pag rapture niya ni, mawala ni siya dinhi sa history. Mawala na siya sa ginatawag nga sa programa sa Dios ug mopadayon ang programa sa Dios sa Israel. Katong ginatawag nga 70th week sa Daniel. 70th week. Kaya ang fulfillment ng 70th week is 69. So ang nabilin is 1, which is equivalent to 7 years. No? Kinana sila computation po sa ila sa Israel nga lahi. No? Nasa to. So ang 7 years, mao na nimo padayon kaning Mosaic law nga sa kay Jesus Christ. So mawala na ni ang ginatawag nga Christian o kung intercalated age, mawala siya. So ginatawag na siya nga mystery. Mao na nga ato ang law o kung sa Christian way of life, lahi kay sa ginatawag nga mga Israelites. Lahi. So ang Christian yun, no? Meaning to say nga na kay relasyon sa kay Jesus Christ. So kanay first class condition is if and it is true, but if you are led by the Spirit, you are not under the law. Pero lahi tong ginahimo nilang para sa inyong gisimbahan dito, lahi po na nga sistema nga bot pasabot nga wala kita ga practice o ginatawag nga slaying of hands o kung ginatawag nga kanang speaking of tongues, wala. Pero gatudlo kita nga wala na speaking of tongues, no. So ang speaking of tongues nawala na siya katong 70 AD.
Kaya ang purpose ng speaking of tongues, para lang na sa mga unbelieving Israelites to get their attention nga si Jesus is their Messiah, is their Christ. Mao na nga kung para sa pagtuon naton sa pulo nga kon, nga pulo nga if, kung dili nimo masabtan ang original nga lingwahe o kung sa imong theology nga sa pagkilala kung kinsa si Jesus Christ, nan di na po ka o kung masulti nga distorted ang imuhang ginatuohan sa pagtuluan. So bisan din naman sa kwan, Revelation chapter 20 verse 15. Revelation chapter 20 verse 15. And if anyone's name was not found written in the book of life, he was thrown into the lake of fire. So kung wala na sulat sa book of life, siyempre dili siya save. Kaya nga no, isa po na kayo kita nakatuon sa ginatawag nga the book of life. No? Before sa human history, halimbawa ani, which is eternity, nana din ang book of life. Now, isa ka butang din na nga ang tanan nga tao gikan kang Adan hangtod to the last man, nasulat din na ang pangalan sang tao sa book of life. Now, kung mag-believe siya kang Jesus Christ, ang iyang pangalan dili ma-erase na. Natawag nga blotted out, dili na. Pero kung ang tao dili muto kang Jesus Christ, tapos namatay siya, nan ma-erase ang iyang pangalan. Ma-erase na din na. Mao na amo nang ginatawag nga the book of life. Now, ang dinhi sa Revelation chapter 20 verse 15, and if anyone's name was not found written, kay ngano man tungod kay na-erase na, he was thrown into the lake of fire. So mao ni ang book of life. Ang tao pag namatay, tapos di siya mag-believe kung kinsa si Jesus Christ, nga he is God, divide sa atong mga sala, namatay sa unod o nabanas kitulong adlaw, di kayip sa langit o nasto kung kamot sa Diyos nga man, pagpatay niya, i-reason ang iyang pangalan sa book of life. Mao na nga pag-abot sa eternity, din sa Great White Throne Judgment, sa end of human history, sa Great White Throne Judgment, wala na, di na makita ang iyang pangalan din mao na nga pa-impyerno jud siya. Impyerno siya. So ang usa ka believer, ang iyang pangalan sa book of life, pag believe niya kan Jesus Christ, dili na siya ma-erase. Tapos pagpatay niya, magapabilin ang iyang pangalan nga pag-abot sa end of human history, siyempre rapture siya. Sigurado jud nga langit nun siya pagpatay tungod kay iyang pangalan dili na ma-erase sa book of life. So, and it is true, tinuod yun na. And if anyone's name was not found written in the book of life, he was thrown into the lake of fire. Pero pag naang iyang pangalan sa book of life, hibinli siya, dili siya ihaboy sa lake of fire. Mao nang first class condition. Ang ikadua din nga condition sa pulo nga if nga kon, if and it is not true, dili na siya tinuod, no? Kaning natawag nga second class condition. Kani ay sa Luke 7:39. Luke 7:39. Kay diri naton ang pagkilala nga of knowing who Christ is. 7:39. Kay pagkatanawon po nako dinhi sa King James. Now, sultid. Sulat din
Now when the Pharisees who had invited him, nag-invite sa kay Jesus Christ, so this, he said to himself, if this man were a prophet, he knows who and what sort of person this woman is, who is touching him, that she is a sinner. No. So ang pulong diri nga, if this man, si Jesus Christ, kung prophet daw siya, tinuod ba na? If we're a prophet, he would know who and what sort of person this woman is, who is touching him, and she is a sinner. So ang pakilala sa mga Pharisee diri na si Jesus Christ, si Jesus dili nila Christ, dili siya Messiah. So ang ilang pakilala kay Jesus Christ, ordinary lang siya nga tao. So kung amo na nga sulti nila nga kung prophet si Jesus Christ, dapat nakilala niya kaning babae kung prophet si Jesus Christ. Pero kaya nagatuo man sila nga dili. Kay kung prophet si Jesus Christ, dapat makilala niya ang babae nga kaning babae nga nagtandog sa iya is a sinner. Di ba nakilala ni Jesus Christ ang babae nga ang babae is a sinner? Nakilala niya. Kay he is God sa isa na kabutang. Pero kay ang pagkilala sa mga Pharisees, si Jesus Christ ordinaryo lang siya nga tao. So kani siya nga if kung this man were a prophet, sa ilang una-una, he is not a prophet. Tuo ka ba nga si Jesus Christ is a prophet? Mao na nga sa ilahang nga side sa mga Pharisees, if and it is not true nga dili siya prophet, kay si Jesus Christ sa iyang ministry, he is a king, tapos he is a prophet. Ano pa? Priest. Oh. Kabula, kung sa akong nauna po ng apostle, kay naapay pulong din nga si Jesus Christ is an apostle. No. So, mauning ministry ni Jesus Christ. Sa ato, tinuod, he is a prophet, si Jesus Christ. Puro kaning 739, sa mga Pharisees nga side, nagatuo sila nga si Jesus Christ is not a prophet, which is not true. Wala ba kay balos Jesus Christ nga kaning babae is a sinner? O bisan ang mga Pharisees, sinner po na sila. Sige. So ang mga Pharisees din isa po kabutang nga sila mga sinner po, no? Pero kuan man ni mga Pharisees prastong katong ginatawag nga the Good Samaritan. Ang the Good Samaritan, di ba ang Good Samaritan pagkita sang Levite nga Pharisee man siya or Sadducees nga katong ginbugbog nga kuan o kung gingkawatan nga tao, di ba nilikay siya? Tapos ang paglikay nila lalo pa kung naa sila'y pagsimba na sa o kung sa mga feast nila, mga pista nila, mga rituals soon sa badina. Ang katong nga pari nga Levite, nilikay jud siya nga pati ang landong sa tong tao, kuan, ang landong niya dili jud miigo pud sa landong o kun sa tao. Tungod kay ma-defile sila nga dili sila na maka-celebrate sa ilahang okasyon kun unsa mga pista sa ila. Mao na nga nilikay jud sa palayo. Kay kay kun mabangga ang yang landong sa landong pud sa Gentile, di na siya kung kuan pa hugaw na siya, di na siya angay mo simba sa templo. Mao na nga ang ginatawag sa The Good Samaritan, kay ang Samaritan mao ang nitabang dito sa
biktima. Oops. So, kani mga Pharisees, mga self-righteous ni sila nga ginatanaw nila ilang kagalingon nga mas matarong sila kaysa uban ng mga tao, lalo pa sa mga Gentiles. So, mao nang ginatawag niya, ginasulti din nga wa pa siya kabalo nga ang nagka-touching him is a sinner. Kay ginakilala nila nga sila lang jud ang righteous. Unsa na itubag ni Jesus Christ sa mga Pharisees, sa mga scribes ana? Sulti niya nag-adto siya dinhi sa kalibutan para sa mga masakiton, dili sa mga tao nga claiming themselves nga righteous, dili. So kani siya is not true, kasi Jesus Christ is a prophet. So lain kayong ilang pagtanaw jud kan Jesus Christ, mo na nga kani sila ula nito nga si Jesus Christ is their God or is their Messiah. Dinig yapon sa John chapter 15 verse 19, which is not true. If you were of the world would not, the world would love its own. But because you are not of this world, but I choose you out of the world, therefore the world hates you. So if you were of the world, which is not true, dili kita dinhi sa kalibutan, nga iya sa kalibutan. Tanang tadawi kaning John chapter 15 verse 19. Verse 19 of the world. So ang world din is cosmos, ang system of the world. But pasabot kalibutanon. If you were of the kalibutanon, the system of the world. Remember nga nagtuon po kita sa world, sa apat ka klase nga world sa Bible. Dili siya nga world nga earth. Dili. Kundi nga world ni siya nga system of the world, kanang kalibutanon ba? Kita mo ang ang isa ka tawag nga Christian, kung dili na siya magsimba, wala na pagtulunan, kanang naana sa bisyo, manong itawag nga kalibutanon, system of the world. So ang world din if you were of the world o system of the world, which is not kay kita, dili kita worldly, dili kita kalibutanon, godly kita. So we are not of the world, we are not in the system of the world nga cosmos. So dili tanan nga world sa Bible is ginatawag nga earth or land, kay ang land is gi. Dira siguro nagalin ang ginatawag nga geography, geology, dira nagalin gi. Ang isa is ayon, tapos ang isa is oikomene. So ang oikomene is inhabitants, kani system, kani is earth, kani is age. Amo na nga ako maka-encounter gani ko pulong mga world ana. Ginatanaw ko dahil na siya kung sa kaklase, kay tungod ang translation sa English is world lang tanan, world. Kung sabi sa kung pasal no, wala na siya og kalibutan. Tama na ni. Walay pa ni mo. Walay. Ambot wala man na siya kalibutan unsay nahitabo ana. Ay, kuha naman na siya. Walay animo. Pero kung sa Cebuano is kalibutan, pero di nimo mabutan siya sa English nga word. So kung magbase kita sa English natong ginabasihan, nga ang tanan diri nga sa Bible sa upat ka klase nga word sa Greek, oikomene, cosmos, gi ug ayon, word lang na tanan. So depende sa translation sa ginagamit sa English, pero word lang siya tanan. So kanidri is kalibutanon. Mao bitaw nga ang Christian dili siya worldly, nga sulti nga ang atong Christian way of life nga
ang batasan nato is system of the world, dili. Kaya lang ang problema kay once nga infant pa, baby pa in Christ, after salvation, baby pa in Christ, wala pa siya nag-grow. So babes pa in Christ. Ati ang iyang behavior din na kwan jud siya, worldly jud, ginatawag nga cosmos. So if ye were of the world system, the world would love its own. So kung you were of the world, pero dili kita of the world, na system of the world. So kaning John chapter 15 verse 19 is not true. Okay? So it is not true. Dili isa kabot na nga atong citizenship is in heaven. So, tanong po nato din sa Galatians chapter 1 verse 10. No? Galatians chapter 1 verse 10. For am I now seeking the favor of men or of God? Sulti ni Paul. Or am I striving to please men? If I were still trying to please men, which is not true, I would not be a bond servant of Christ. So, tinuod man jud. If I were still trying to please men, I would not be a bond servant of Christ. Kay si Paul, dito jud siya sa servant jud siya ni Jesus Christ, slave jud siya ni Jesus Christ, bond servant jud siya ni Jesus Christ. Ang tanan nga ginatudlo niya bahin jud sa ginatawag nga Christianity, si Pablo. Nga subong siya is the apostle of the Gentiles. So, tinuod yun. Ngano nga naka-conclude kita kaning first og second nga ginatawag na siya for study purposes, lalo pa sa mga communicator. Kay kaning first kag second, kaning siya is that true for study purposes. Tungod kay makita mo ni siya sa grammar nga indicative mood, which is the mode of reality. Mao nang tinuod. Mao nang nga nag-establish po sa imuha nga ikaw nga nagatuon kung kinsa si Jesus Christ. Prastong sa kon kaniha sa Luke 7:39, tinuod mga si Jesus Christ is not a prophet. Kay sulti niya diri kung prophet siya dapat naibawaan niya kung kinsa kining babae, which is a sinner. Dapat mabalaan niya. Wala ba kay balo si Jesus Christ? No, kay balo siya. Sa isa kabutang kay He is God. So, isa po ni kapag to nato din tanaw nato na ginatawag nga third class condition. So, mao ning ginagamit naton kasagaran ng mga Pinoy kaning third class condition. Maybe it is true or maybe it is not true. Siguro tinuod na or siguro dili na siya tinuod. Mao ni ang third class condition sa Greek nga if. So kung magtuon kita sa Bible o kung sa pagkilala kung unsa ang pulong sa Dios, dili siya basta-basta lang nga pasagad lang. Kay para sa karon ang uban nagagamit sila King James. So paano nila ma-prove nga ang ilang pagtulunan is tama? Ang uban gagamit NIV. Tungod kay miara sila issue nga tinatawag nga theological issue sa pag-support sa ilang doktrina. Pero nga dapat nga angay nga mo gamit yun sila unta kanang ginatawag nga original nga language, original jud. Kay dira nimo makita kung unsa jud ang tinuod nga sa pulong nga ginatawag nga interpretation. Mo na problema kay daghang kita klase nga mga translation nga mga Bible. So, naa sa imong pagkilala kung kinsa si Jesus Christ. Mo nang pinaka-importante. Now, kaning third class condition, nagasulti ni siya nga maybe it is true or maybe it is not true. Siguro tinuod na or siguro dili na siya tinuod. Makita naton sa Hebrews 6:3.
Hebrews chapter 6 verse 3. Ito na po diri sa King James. Six three. If this will we do, if God permits. If this will we do, if God permits. Now, kaning the book of Hebrews, kasagaran sa mga theologians nga gasulti nga si Paul ang author niya ani. Pero kasagaran sa mga theologians nagasulti nga ang author sa the book of Hebrews is anon. Ako ba nagasulti si Barnabas, Apolos. Pero kasagaran nagasulti nga si Pablo kay tungod sa ginatawag nga style of writing. Pero mao lang ni. Kung kinsa man ang author sa the book of Hebrews, mao lang ni. Nga mao ni ilang himuon kung tugutan sa Dios. So kani siya is third class condition nga pwede nga tugutan sa Dios or maybe dili po tugutan sang Dios. Kay ngano man tungod kay kaning third class condition nga maybe is naa sa ginatawag nga subjunctive mood nga pwede tinuod nga or pwede dili. Halimbawa pod kaning 1 John chapter 1 verse 9. Kaning 1 John chapter 1 verse 9. If we confess our sins, He is faithful and righteous to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. If we confess our sins. Kay ngano man nga kani siya is third class condition nga naa sa subjunctive mood. Kay usahay ang mga Christians dili nila isugid ang ilahang personal sins. Og ang uban misugid pod sa ilahang personal sins. Mao ni siya nga kani siya is pwede tinuod or pwede dili tinuod. Kay naa na sa isa ka Christian nga kung isugid niya iyang sala or dili niya isugid ang iyang sala. Muna makita po naton diri sa Bible nga daghan pod ang ginatawag nga ginadisiplina sa Dios tungod kay wa nila ginsugid ang ilahang sala. Kag naa po uban dinhi nga naa na sila sa maturity tungod kay ginasugid nila ilang sala og isa ka butang nga wala sila in a habit of sinning. Morning 1 John chapter 1 verse 9 kag bisan man kaning Hebrews chapter 6 verse 3 nga nagaisgots nga pwede isugid or pwede dili isugid or pwede nga tinuod or pwede nga dili tinuod. So tungod kay makita naton na siya nga naa sa ginatawag nga subjunctive mood. So adi na lang kay sa ginatawag nga itanaw unta siya nga subjunctive mood. Halimbawa kaning 1 John chapter 1 verse 9. Ginatawag nga for record purposes. Tanaw sa nako during 1 John chapter 1 verse 9. Kung ginatawag siya nga subjunctive mood. Okay. Subjunctive mood. Okay, wala siya. Okay, subjunctive mood. So, ato ta din sa ginatawag nga fourth class condition. Ikaupat, if kasulti, I wish it were true, but it is not. Abi na kog tinuod, pero dili di ay. Kag sinibalaan ko, murag maulan ni din sa Bible. Kani siya, ang fourth class condition, makita sa 1 Peter chapter 3 verse 14. 1 Peter 3 verse 14.
1 Peter 3:14. Kung basahan natin sa NAS. But even if you should suffer for the sake of righteousness, you are blessed, and do not fear their intimidation, and do not be troubled. So, but even if you should, pero dili day tinuod nga nagasuffer sila for the sake of righteousness, you are blessed. No? So kung tinuod man, blessed yun. Pero ang pagsulti ni Peter din dili day sila gasuffer in for the sake of righteousness, and do not fear their intimidation, and do not be afraid. So I wish it is true, pero dili di ay tinuod. So maulan ni ang verse ay nibalo na ako nga naay nga sa ginatawag nga fourth class condition nga I wish it were true, pero dili di ay tinuod. So kani sila wala sila naga-suffer for righteousness. No? Pero kung na may mga suffering for righteousness, you are blessed. Kay siyempre ang na-address sa kalibutan nga ginatawag nga system of the world, may sufferings man yun. Pero it is good kung ang sufferings naa sa ginatawag nga righteousness for doing what is good, ginatawag nga agatos. No, nga yielded ka sa Holy Spirit. No. Tapos in a goal to be like Christ. Wala may tao nga walay sufferings din sa ibabaw sa kalibutan. Wala. Tanan na adyo sa sufferings tungod sa ginatawag nga system of the world. Kaning ginatawag nga cosmos system. Na-adyo sufferings. Ngano man nga na sufferings jud bisan magkinaunsa. Pero you are blessed kay naa ka in Christ. So di jud mawala ang suffering sa kalibutan tungod sa sala nga ginhimo ni Adan sa Garden sa Eden. Mao na nga tanan nagsuffer bisag unsa mga mananap din ha, no. Bisan pa ning mga tanom mga laya na. So naay ginatawag nga kaning sa kanining na ginatawag nga span of life, no, may limitation ang kinabuhi. Sa to pa sang wala pa sala si Adan, walay suffering sa Garden sa Eden. Walay limitation ang kinabuhi. Okay. So, ang isa kabutang din nga kung nagkapadayon gyapon kita nga negative sa atong pagpili by not confessing our sins, we are walking in darkness. So, mo ni siya ginatawag nga mga metonymy nga ginarelate nga ang darkness mao na siya sa ginatawag nga dili siya godly, no, o kung kay Satan. Kay duwa man lang ang servant sang tao sa asang Christian nga kung naa siya sa light, naa siya sa Diyos, no. Kag isa kabutan din sa 1 John 1:9, He is just open to forgive us and to cleanse us from all unrighteousness. Ngano man na maoday na He will cleanse us from all unrighteousness. Kay ngano? Tungod kay ang ato ang sala nga past, present, kag future, tuan na tanan kan Jesus Christ. So, ang atong mga sala nga ginahimo nga halimbawa karon sa always and present, i-cleanse siya na once nga ato ang i-confess tungod kay gibayran na ni Jesus Christ sa ibabaw sa cross. Limpiyuhan na sang God the Father tungod kay si Jesus Christ is our advocate. No, siya ang ato ang nagapatunga nga gibayran na niya sa ibabaw sa cross. Sa mga Christians mao na nga He is just open to forgive us and to cleanse us right away na once nga gina-admit sang usa ka Christian nga nagginhimo niya nga sala. Kumbaga pa, magasulti si Jesus Christ nga gibayran ko na nagsulti nga limbawa kana namutbot, gibayran ko na Father. Kana siya nangawat, gibayran ko na. Mao na nga right away He is open to cleanse us and to forgive us for all our unrighteousness. Bisan pa katong mga sala nga di na mahinumduman, na forgive na.
So mao na ang pag-erase sang God the Father sa ato ang mga sala. He will remember our sins no more. Mao nga dili issue sa Dios ang sala. Dili issue sa Dios ang sala kay He is holy. All our unrighteousness which return us to the condition we call spirituality. Now, di na ka na ang imong opportunity nga magkinabuhi, walking in the light, walking by means of God the Holy Spirit. So mo nang atong Christian life. Walking by means of God the Holy Spirit. Makita naton sa Galatians 5:16. Galatians 5:16. But I say then, walk in the Spirit, and ye shall not fulfill the lust of the flesh. So morning system of the world kaning lust of the flesh, sang old sin nature. Now, kung naakay ginatawag comparative study sa imong Bible, kung nas na siya New American Standard, ang pulong din is, but I say walk by the Spirit. So diferensya jud ang by the Spirit kag in the Spirit. Nakadiferensya kay ngano? Kay dinhi sa King James is in. Pero dinhi sa nas is by. Now, kay gatuon man ta. Kung magsulti gani nga by the Spirit, walk by the Spirit, kinsa ang nagadto sang walking? It is the Spirit. Ang Holy Spirit mao naga-control. Pero once nga magsulti nga walk in the Spirit, ikaw mismo nga believer ang naga-choose. Imong desisyon nga mag-walk ka in the Spirit. So ikaw nga believer, ang Christian is doing the walking sa pagkinabuhi. Ikaw. In other words nga, ang responsibility naa sa decision sang kada believer. Dili ang Holy Spirit nga mag-control, nga magkinabuhi ka dito na paangay jud sa iya ha. Kay ngano, kay kani siya is naa sa indicative mood. But misabot nga ikaw mismo nga Christian must do the walking. Kay kun ang Holy Spirit amo ang mag do the walking, o kun siya ang mag-control nga asa ikaw magkinabuhi, karon kung maghimo kag sala kinsa imo pasanglan? Siyempre ang Holy Spirit. Kay ngano nga nakahimo kag sala. So amo nang pagsit sa imong pag ginatawag nga theology o kung sa pagkilala sa imong mga pagtulunan sa imong ginatawag nga pagka-Kristohanon. Mao na. Kay kung magtanaw kita di sa mga translations, ambot lang sa uban ni sa Revised Standard Version, wala po na ako na check ko sa ginatawag nga ESV. Mao na nga daghan kita klase sang Bible. Mao na nga daghan po klase og reliyon tungod sa ginatawag nga mga translations. So kita din nagatanaw kita sa ginatawag nga exegesis sa pagtanaw po sa grammar, o nga sa pagtanaw po nga ano ni sa ginatawag nga original language etymology, nga sa pagkilala kung unsa jud ang tinuod sa ginatawag nga Christian way of life. So ang walk dinhi tama ang King James, walk in the Spirit and you shall not. Siyempre kung naa ka gibutang mo ang imong pagkinabuhi in the Spirit, in the sphere of God the Holy Spirit, but pasabot in the sphere of God the Holy Spirit, mao niyo naa ka sa sphere, kaning sphere of God the Holy Spirit. Naa ka dinhi jud sa iyang gahom, sa iya jud nga pamagi. Kay pag magawas ka dinhi, that is sinning. Naadyo ka permis pagpasakop. But pasabot nga wala ka nagahimog sala, gina-apply nimo ang pulong sa Dios nga naa ka sa ginatawag nga in the sphere of God the Holy Spirit, yielded to God the Holy Spirit,
and ginatawag nga and in the knowledge of the Lord Jesus Christ, ginatawag nga spiritual growth by applying Bible doctrine sa pagkinabuhi. So wala ka insining, wala. So na kay ginatawag nga blessings in time kag rewards in eternity. So dapat na kita permi yielded to God the Holy Spirit. So ang issue dinhi is bisang magkinaunsa is volition, ang ato adjud freedom. Ang ato adjud freedom. Para sa natabo kay Adan sa garden sa Eden. Kay balo man ang Dios. Kay nakita na sa Dios mo sa eternity. Dini wala pa ang tanan nga mao na mga itabo. Pero naay solusyon sa ginatawag nga foreknowledge sa Dios, sa all knowing sa Dios. Naa na solusyon ang tanan. Mao na nga wala ikasisi ang tao pag-abot sa ginatawag nga end of human history hangtod sa eternity. Sa isa ka butang nga wa niya kita gihimo o gihimo nga robot. So ang tanan nga desisyon naa sa responsibility jud sang kada magtotoo sa pagkilala niya who Jesus Christ is. Mao na nga bisang magkinaunsa na set jud ang imong pagtulunan sa ginatawag nga theology sa pagkilala sa Dios. So mao nang atwa dinhi nga tuon jud Bible study jud. Bible study jud. Mao na nga nagadawat kita naay mga pangutana unsa dina sa ginatawag nga mga clarification nga asa nga mahapsay jud ang ginatawag nga pagkinabuhi sa Kristohanon nga pamaagi sa pagkinabuhi. So tinud-anay. O nang mabalaan mo man ba ang pastor nga kumbaga pa wala na sit ang iyang pagkilala sa kay Jesus Christ. Nga sulti ni Paul, gikabig ang tanan nga basura nga dang rubbish just to know Christ. Mo nang target ni Paul siyang Christian life. Nga by knowing who Christ is. Mo niyang target. Ang goal niya sa iyang life. Remember nga si Pablo is Pariseo. Kuya, ang iyang pagtulunan. Pero gingkabig niya tanan nga rubbish o kundang nga walay pulos just to know who Christ is. So, mao po ng atong nga goal, ginatawag nga maturity. Grow in grace and in the knowledge of the Lord Jesus Christ. So, mao nang atong tunan nato ang ginatawag nga fourth class condition nga hindi tanan nga naa sa Bible nga sa mga translation eksakto sa iyang abot ipasabot. Or mabal-an nimo kung unsa ang bot niya ipasabot sa pagkilala kung unsa ang mga translation sa Bible nga gikan sa original nga lengguwahe. Mao na nga dili basta-basta nga mag-pastor o teacher ka or mag-teacher ka o mag-communicator ka sa pulong sa Dios. Or else, imbes nga ikaw ang kumbaga pa mag-witness, ikaw noon ang ma-witnessan. No. Mao na nga mawala ka sa imong Christian life. Okay? So, dinhi sa ta magtapos. Kaysa sunod, mao ning atong kuya gani mga question din eh. What is man's problem? What did God know? Why did God allow the fall? What is death? So kaya sunod nato nga tunan dinhi mao ang redemption. So ginatun-an naton din karon series ni siya. Muna na akong ginauna-una nga magtuon kita sang series dinhi nga Bible studies nga natun-an po nako no, sa Bible class ni Sir Darrell. Okay. Sige sa atong pagtapos mag-pray ta. Salamat sa Ginoo. Sa imo blang man, salamat kay sa mga higayng ginatag nimo sa mo sa pagtuon sa imo mga pulong. Nga bisan Ginoo sa mga personal studies. Nga praying Ginoo nga na-enjoy na kami desire eagerness Ginoo sa pagkilala wo Christ is nga sa pagtuon pa jud nga sa pagtuon sa God the Holy Spirit lead us sa mga pagkinabuhi walking in the light. Salamat Ginoo sa teaching ministry kag confirmation of God the Holy Spirit. Salamat Ginoo sa mga circumstances, sa mga sitwasyon.
nga sa di nga sa pag-rely lang din na jud sa imo. Salamat Ginoo, giving us spiritual IQ kag spiritual understanding dira sa pag sa mga kamaturan sa imo mga pulong. Gani sa imong grasya sa imong pamagig, ginapasalamatan tanan. Pinanggis ka lang Jesus Christ. Amen.